Okay, no? Para hindi na po tayo magtagal, ano po, iparinig ko po sa inyo ang isa sa, eto, medyo mahinahon pa rito si Dalaginding sa pagtalakay at ginamit po niya ang Jeremias 17.5. Tandaan po nyo, Jeremias 17.5, na binabanggit doon na sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Kaya kami raw po ay susumpain dahil ang pagkakilala namin sa Panginoon Kristo ay tao, kaya susumpain daw kami ng Panginoon Diyos. Ay doon lang daw. Mali na ang aming pagkaunawa at abangan ninyo, tingnan ninyo kung paano niya pinilipit. Ligtas ba ang miyembro ng iglesia ang paniniwala ay tao si Kristo? Naniniwala sila na si Kristo ay tagapagligtas at Panginoon. Pero ang paniwala nila si Kristo ay tao, ligtas ba sila? 17.5 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kaniyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ayon sa salita ng Diyos, ang taong tumitiwala sa tao ay kasumpa-sumpa. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Pagdating sa kaligtasan at sa tagapagligtas, hindi ka dapat magtiwala sa tao kung tao si Kristo, tapos paniwala mo tagapagligtas, maililigtas ka ba ng taong Kristo? Yan po ang pahayag ni Dalaginding. Ang ginamit niya po ay ang nasa Jeremias 17.5. At dito po, ipinapapansin ko sa inyo, mga kaibigan namin at mga kapatid, at yung mga hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo na sumusubaybay sa akin, yung banggit niya po na sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ayon sa salita ng Diyos, ang taong tumitiwala sa tao ay kasumpa-sumpa. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Yuli, alam ko, nanonood ka sa akin. Yuli, ikaw ba ay nagtitiwala kay Bad Eli? Sagutin mo. Pag sinabi niyo hindi, naku, lagot kayo kay Bad Eli. Pag sinabi niyo naman, nagtitiwala kayo, ay kung masusundan yung argumento ni Bad Eli, lumilitaw, susumpain kayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang pinagtitiwalaan niyo ay si Bad Eli, tao ang pagkakalalang sa kanya. Yun ang totoo. Kahit sabihin niyang si Diyos. Sabi ko nga sa inyo nakaraan, meron kayong doktrina na hindi maaaring maligtas pagka ang tao na natiling tao dapat ay maging Diyos. Kaya yung puno nyo, nagpakilala ng Diyos. Sabi ko nga, pagkaganyan ng Diyos, di Diyos na siya, nalagindi. Pagkaganyan ng Diyos, ayawan na. Pagkaganyan ng Diyos ang nalagindi. Balikan natin. Di ba? Si Yuli, saka yung mga miyembro ng dating dam, hindi ba nagtitiwala kayo kay Bad Eli? Lumilitaw, susumpain kayo ng Panginoon Diyos. Yun ang mahalagang dapat mapansin. At isa pa, ipinapapansin ko sa inyo, sabi niya, ginagawang laman ang kanyang bisig. Ang sinipuryo, ang kanyang bisig, ginagawang laman o tao, ang bisig ng Diyos. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman, ginagawang tao ang kanyang bisig. Yun na nga ang iglesia mo. Yan ang iglesia mo. Ginagawang laman ang bisig ng Diyos. Ginagawang laman ang bisig ng Diyos. Ang bisig ng Diyos. Kaya para kay Dalaginding, yung pronombre o terminong kanya, his arms, tumutukoy sa Panginoon Diyos. Dalaginding, ito tanong, mali ka ba dyan o hindi tama? Mali ka o hindi tama? O baliktarin ko, hindi ka ba tama o mali ka sa pagsasabing yung kanya ay tumutukoy sa Diyos, kanyang bisig? Mali ka dyan. Sabi nga ni Caramil, both. Ganda na pronunciation, Caramil, deceive. Pareho lang. Mali ka, saka hindi ka tama. Sapagkat yung kanya, hindi
sa Diyos tumutukoy, hindi sa bisig ng Diyos. Yung nasa Jeremias 17:5, yun ay tumutukoy sa bisig o lakas at kapangyarihan ng tao. Kaya nga pag binasa natin sa iba't ibang salin, halimbawa, babasahin ko po dito sa isang salin ng Biblia na tinatawag na New Filipino Version. Ganito ang ating mababasa. Itong sinasabi ng Panginoon, sumpain ng taong nagtitiwala sa tao, ang taong umaasa sa laman para sa kanyang kalakasan, at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. O, hindi tumutukoy yung kanya sa Panginoon, kundi doon sa lakas at laman ng tao. Hindi lang yan. Pag binasa pa po natin, halimbawa dito sa isang salin pa ng Biblia, Magandang Balita Biblia. Diyan din po sa talatang yan sa Jeremias 17:5, sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sino man tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Kaya yung kanya, sa tao, sa kapwa tumutukoy, hindi sa Diyos. At maging sa English pagka binasa po natin, kaya may dala ako rito, Holy Bible, New King James Version. Ganito ang ating mababasa diyan po sa Jeremiah chapter 17 and verses 5. This is what we can read. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. O, maliwanag yan dalagin. O, maliwanag. Hindi lang yan. O, kay tatambakan ko si dalagin, katunayang mali siya. Dito naman po sa tinatawag na the Amplified o Amplified Translation, thus says the Lord, cursed with great evil is the strong man who trusts in and relies on frail man, making weak human flesh his arm, and whose mind and heart turn aside from the Lord. At pag binasa naman natin dito sa The Living Bible o Dalagin Ding, marami akong sali ng Biblia rito. Katunayan, mali ka eh. Mali ka. Ang babasahin ko naman dyan din sa Jeremias o Jeremiah 17 and the verses 5, ganito sinasabi The Living Bible. Pakinggan po ninyo mga kapatid. The Lord says, cursed is the man who puts his trust in mortal man and turns his heart away from God. Bueno, makikita nyo sa sunod-sunod na yan, yung tumutukoy na ginagawang laman ang kanyang bisig, the pronoun his, kanya, hindi po tumutukoy sa Diyos. Ano po? Yun ay tumutukoy sa tao, sa kanyang lakas, sa kanyang lakas kapangyarihan, at sa kanyang kakayahan. At hindi po sa Diyos. Ginagawang laman ang bisig ng Diyos.